Naranasan nyo na bang may pagbawal sa inyo na isang lugar noong bata pa kayo? Isang lugar na sa unang tingin ay simple lang, pero kapag tinignan mo ng matagal ay parang may kakaibang bigat at lungkot na dala. Paano kung ang lugar na ito na pinandidirihan at kinatatakutan ng lahat ay nasa tabi pa mismo ng isang bahay dasalan, isang simbahan? Ang kwentong ating babasahin ngayong gabi ay ipinadala sa atin ng isa nating taga-subaybay na itatago ko na lang sa pangalang Andre. Ito ay kanyang hindi malilimutang karanasan noong kabataan niya tungkol sa isang sinumpang puno. Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. 12 taong gulang ako noon. At tulad ng karaniwang bata sa probinsya, ang mundo ko ay umiikot lang sa paglalaro sa labas kasama ang mga kaibigan ko pagkatapos ng klase dito sa aming maliit na bayan. Simple lang ang buhay. Ang sentro ng lugar namin ay ang lumang simbahang bato na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Maganda ang simbahan, pero ang katabi nito, iyon ang sentro ng lahat ng kwentong katatakutan sa amin. Isang dambuhalang puno ng balete. Hindi ito ordinaryong puno. Malaki ito. Mas matanda pa sa mga lolo't lola namin. Ang mga ugat nito ay parang mga higanting ahas na gumagapang sa lupa. At ang mga sanga nito ay tila mga kamay na gusgusin at payat na sumasayaw sa hangin tuwing gabi. Walang sino man sa amin ang naglakas loob na lumapit doon, lalo na kapag madilim na. Huwag na huwag kayo maglalaro malapit sa puno ng balete. Iyan ang paulit-ulit na bilin ng mga magulang namin. May nagbabantay dyan. Siyempre, bilang mga bata, ang bawal ay mas masarap gawin. Pero iba ang epekto ng punong iyon. Kahit ang pinakamatapang sa aming barkada ay hindi maglakas loob na gawing hiding spot ang puno sa larong taguan. May mga kwento kasi, may mga nagsasabing may nakikita raw silang anino ng isang babae na nakatayo sa ilalim nito tuwing kabilugan ng buwan. May mga nakakarinig daw ng mga iyak ng sanggol na nanggagaling sa mga sanga nito. At ang pinakasikat na kwento, ayon sa mga matatanda, isang engkanto raw ang nakatira dyan, nakamukha ng mga batang napapadaan tuwing dapit hapon. Ang pinakamatalik kong kaibigan noon ay si Ivan. Si Ivan ang pinakamakulit at pinakapilyo sa aming lahat. Palagi niyang sinasabi na gawa-gawa lang ng matatanda ang mga kwentong iyon para hindi kami magpagabi sa labas. Duwag lang kayo, puno lang yan, madalas niyang sabi sa amin, sabay tawa. Isang hapon, mainit ang sikat ng araw at maganda ang panahon. Nagkayayaan kaming maglaro ng taguan sa paligid ng simbahan. Dahil ako ang pinakabata at pinakamaliit, ako ang palaging taya. Habang nakapikit ako at nagbibilang sa pader ng simbahan, naririnig ko ang tawanan at takbuhan ng mga kaibigan ko papalayo. 10. Handa na ba kayo? O hindi? Nandyan na ako. Sigaw ko. Isa-isa kong hinanap ang mga kaibigan ko. Si Ana, nakatago sa likod ng malaking kampana. Si Ricky, sa ilalim ng hagdanan. Si Carla, sa likod ng mga paso. Pero isa na lang ang kulang. Si Ivan. Naghanap ako ng naghanap. Tinawag ko ang pangalan niya. Ivan, labas na. Ikaw na lang ang taya. Pero walang sumagot. Ang tanging narinig ko na lang ay ang huni ng mga ibon at ang unti-unting paghina ng ingay ng mga sasakyan sa malayo. Nagsimula na magkulay kahel ang langit. Orasyon na. Kinakabahan na ako. Nagtulugan na rin ang iba naming kalaro sa paghahanap. Sinigaw namin ang pangalan niya. Ivan!
Uwi na tayo! Gabi na! Sigaw ni Ana. Lumabas ang mga magulang namin mula sa kani-kanilang bahay. Nagtatanong kung bakit kami sumisigaw. Nang malaman nilang nawawala si Ivan, nagsimula ng malaking pag-aalala. Ang simpleng laro ay naging isang bangungot. Saan niyo ba huling nakita si Ivan? Tanong ng tatay niya na halatang nag-aalala. Bigla akong napahinto. Naalala ko ang huling sinabi niya bago ako magbilang. Nakangisi siya sa akin at may binulong. Sa pinakamagandang tagon ako pupunta, Andre. Hindi mo ako mahanap doon. Sabay tingin niya sa direksyon ng malaking puno ng balete. Nanginginig ang boses ko nang sabihin ko yon sa mga matatanda. Tingin ko po, doon po siya nagtago sa malaking puno. Mabilis na kumalat ang balita. Ang buong baryo ay nagkagulo. May mga nagdala ng flashlight at sulo at sama-sama silang pumunta sa paligid ng simbahan. Pero kahit gaano karami ang tao, walang sino man ang gustong lumapit mismo sa puno. Para bang may isang hindi nakikitang pader na pumipigil sa kanila. Dumating ang lolo ni Ivan, si Lolo Berto, na kilala bilang isang albunaryo sa aming lugar. May dala siyang isang maliit na bote, dahon ng kung ano-anong halaman, at isang maliit na krus. Pumunta siya sa paanan ng puno, pumikit, at nagsimulang bumulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Nakatayo lang ako sa malayo, yakap-yakap ang sarili ko dahil sa takot at lamig ng gabi. Habang tinitignan ko ang puno, parang nabuhay ito. Ang mga anino mula sa mga sanga nito ay tila mga galamay na gumagalaw sa gitna ng malaking katawan ng puno. Sa pagitan ng mga magagaspang na balat nito, parang may nakita kong nabubuong mukha. Isang mukha ng malungkot at tila gutom na gutom. Biglang umihip ang isang napakalamig na hangin. Kahit walang ibang puno ang gumagalaw, narinig ko ang isang mahinang tunog, parang isang hagik-hik ng bata. Pero hindi ito masaya. Malamig ito at nakakilabot. Galing ito sa puno. Biglang sumigaw si Lolo Berto. Nandun na siya! Tinatago siya! Kailangan natin siyang kunin bago mahuli ang lahat. Itinuro niya ang isang bahagi sa puno na tila isang malaking butas na natatakpan ng makakapal na ugat. Nagkatinginan ng mga kalalakihan. Sa wakas, nilakasan ng tatay ni Eva ng kanyang loob. Kumuha siya ng itak at sinumulang putulin ng mga ugat na nakaharang. Sa bawat tama ng itak, parang may umuungol mula sa loob ng puno. Mas lalong lumalakas ang hangin at ang pakiramdam na may nagmamasid sa aming lahat. Nang sa wakas ay nabuksan nila ang daan, tinutok nila ang kanilang mga flashlight sa loob. At doon, nakita namin siya, si Ivan. Nakahiga siya sa loob ng butas. Nakapulupot na parang sanggol. Nakapikit siya at may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting sobrang payapa at kontento. Pero ang balat niya ay maputlang maputla at malamig siya sa paghawak. Buhay pa siya, pero parang wala na ang kanyang kaluluwa. Dali-dali siyang binuhat at isinugod pa uwi. 3 araw at 3 gabi siyang nilagnat ng mataas. Palagi siyang nagsasalita sa kanyang pagtulog, pero hindi mga salita ang lumalabas kundi mga bulong lang. Sabi ni Lolo Berto, kinuha raw ng engkanto si Ivan. Inalok daw ito ng isang magandang hardin sa loob ng puno kung saan hindi na ito magugutom o mapapagod. Mabuti na lang daw at naagapan, dahil kung nagtagal pa, igupin na raw ng puno ang lakas at buhay niya hanggang sa hindi na siya makabalik. Nang magising sa Ivan, hindi na siya ang dating Ivan na kilala ko. Naging tahimik siya at palaging tulala.
Ayaw na niyang lumabas ng bahay at takot na takot siya sa dilim. Minsan, tinatanong ko siya kung anong nangyari sa loob ng puno. Nanginginig siyang sumagot. May babae, Andre. Ang ganda niya. Sabi niya, laro raw kami. Bigyan niya raw ako ng mga prutas na masarap. Ayaw niya akong paalisin. Sabi niya, doon na lang daw ako tumira. Kasama niya, maglaro kami, magpakailanman. Mula noon, hindi na ako lumapit pa sa simbahang iyon. Ang puno ay nandun pa rin hanggang ngayon. Walang nangahas, naputulin ito. Nakatayo pa rin ito sa tabi ng simbahan. Isang tahimik na bantayog ng isang lihim na madilim. Isang paalala na may mga lugar sa mundo natin na hindi dapat binabaliwala at may mga kwento ng matatanda na hindi dapat ipinagsasawalang bahala. Ang gabing iyon ang nagturo sa akin na hindi lahat ng nakikita ng ating mga mata ang siyang totoo, at kung minsan ang pinakakatakutan nating mga halimaw ay hindi nagtatago sa dilim, kundi sa isang lugar na nasa tabi lang naghihintay. Grabe ang karanasan na iyon ng ating kaibigan na si Andre. Isang simpleng laro na nauwi sa isang pangyayaring hinding-hindi niya malilimutan. Maraming salamat, Andre, sa pagbahagi ng iyong kwento. Kayo mga kalagim, ano sa tingin nyo ang nilalang na kumuha kay Ivan sa loob ng puno? Isang engkanto nga ba? O may iba pang mas malalim na misteryo? Kung may mga kwento rin kayong ganito na nais nyong ibahagi, huwag kalimutan mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga karanasan. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pindutin ang like button at mag-subscribe na rin sa ating channel para mas marami pang alingaw ng lagim. Muli, ito si Mr. Jones. Nag-iiwan ng isang paalala, hindi lahat ng hindi nakikita ay hindi totoo. Mag-ingat kayo palagi, lalo na sa mga lugar na may sariling kwento. Hanggang susunod na gabi ng katatakutan.